Magandang araw po sa ating lahat, mga kakosa at mga kababayan. Mga kababayan, meron lang po akong isi-share sa inyo na isa at ating kababayan dito sa Saudi Arabia na meron siyang diskarte. Siya po ay isang undocumented din, isa siyang ina, pero dumidiskarte siya para mayroon siyang pang ipadala sa kanyang pamilya at meron siyang pambayad ng kanyang bahay. So, alamin natin ang kwento niya at saka tingnan natin yung diskarte niya, kung paano ang diskarte niya para makaahon siya sa mga bayarin at saka meron siyang ipapadala sa kanyang pamilya. So, ito sana ay maging silbing aral sa atin, mga kababayan, at magiging inspirasyon sa ating alamin natin. So, pupuntahan natin at alamin natin ang kwento niya. So, yun. Dito na po tayo sa kanyang bahay. At ito na po yung kanyang minasa. At siya po ay gumagawa ng tinapay. Hopya. So, ito po yung ubi. At saka ano yung isa? Ubi at onion. So, maya-maya titignan natin kung yung paggawa na niyang hopya. So, ayun, si ate nagmamasa na. So, bali, tatanungin natin si ate kung ilang taon nang ginagawa itong paggagawa niya ng hopya. Ate, ilang taon ka nang gumagawa ng hopya? 5 years na. 5 years? Mula 2018. Ano yun? Yung una mong trabaho dito sa Saudi, anong... Dati sa bahay ako, tapos na-transfer ako sa salon. Transfer, hindi ka naman tumakas? Umalis ako bumalik ako sa agency ko. Ay, binalik ka ng agency? Tapos? Tapos naganap ako ng panibagong sponsor. Oo. Punta ako sa salon, tapos yung salon namin nagsarado. Tapos pumunta na apply naman kami ng ibang salon, hindi kami na-transfer. Yun na, wala na. Ay, nawalan ka na? Nawala na ako ng hopya. So, itong hopya, paggagawa mo, ano yun, naaral mo sa Pinas o dito sa... Dito na. Si Kuya Robert yung una kong nakilala dito sa auntie ko. Meron kang relatives dito? Auntie ko. Tapos, kaibigan niya si Kuya Robert, yun ang nagturo sa akin. Yun, nagamit ko rin yun hanggang ngayon. So, mula nung hindi ka na nakapasok ng trabaho, ito na ang naging... Pumapasok pa ako ng trabaho, extra income ko ito. Hindi na ko siya extra income. So, itong paggagawa mo, nakakaraos naman? Nakakaraos din. Saka nakakapadala din sa Pilipinas. So, itong hopya na to, ilang kwan? Saan ka nagdi-deliver? Mayroon akong maintain ko na deliver sa consulate. Sa consulate. So, yung mga nagpupunta? May mga Pilipino na bumibili rin ng mga pagkain Pilipino doon. Naglalagay din ako. So, gaano naman karami sa isang linggo ang... Minsan sa consulate, minsan depende sa mga... Order? Tao na pumupunta doon. Minsan, dati nung hindi pa masyado talaga sa isang linggo, 3 beses ako magpadala doon. Every other day, 60 bucks. Tapos sa mga bakala, once a week. Sa mga bakala. So, ayun, yung mga nagpupunta ng consulate, kung mayroon kayong makita doon na hopya, ito po si ate ang naggumagawa noon. Siya yung nagdi-deliver doon. At saka, bali, sa 5 years na yan, yung 5 years na yun, ito ang parang naging hanap buhay mo na. Naging hanap buhay ko, itong pinapaaral ko sa anak ko sa Pilipinas, sa magulang ko, sa mga kapatid ko, tinutulong ko rin, at sa mga kaibigan ko rin minsan. So, ayun. Marami rin ako natulungan dito sa pagiging paghuhupya. So, ayan, yung magiging, sana maging inspirasyon sa atin na yung mga OFW, yung mga sikap lang tayo magtiyaga. Yung mga anak diyan sa Pilipinas,
makita nyo kung gaano kahirap maghanap buhay ang yung mga magulang para lang may maipadala sa inyo. O ito, tingnan nyo, kahit hindi stable yung trabaho, ginagawan pa rin ng paraan ang para lang may maipadala sa inyo. Kaya kung kayo ay nag-aaral, sana tumbasan nyo rin ang pagtapos man lang para at least pag natapos na kayo, di pwede na silang magpahinga. Katulad ni ate, pwede na siyang umuwi. At least, natapos na ang obligasyon niya sa mga anak dyan. So, anong plano mo ate? Habang hindi pa tapos ang mga anak mo? Tsaga lang muna. Habang mayroon pa tayong income. Habang kumikita pa. Kung wala pang... Kahit kunti lang yung income at least. So, dito niya rin nakukuha yung pagbayad niya ng lahat ng mga expenses sa bahay, katulad ng bahay. So, ayun nga, ang magkano estimated ang cost of living mo dito? Yung magkano nagagastos mo sa iyo lang bukod sa papadala mo. Halimbawa, pang bayad mo sa bahay, pangkain mo. Lahat lang. Maabot din ng 1,000. 1,000 monthly. Monthly. So, kasi dapat may wifi, pagkain. So, dapat pala kung undocumented, halimbawa kung yung mga hindi maayos ang papel, dapat lumampas ang kita nila sa mga at least 1,000. Bukod pa doon sa ipapadala. Bukod pa doon. Pero nasubukan mo rin yung pumasok na hindi ka nabayaran? Nasubukan ko rin na mag-apply ako. Tapos nagtrabaho. Pagkatapos ng sahuran, wala na. Hindi na sinasahuran. Wala na. Naranasan ko mag-alaga ng mga bata dito, kapwa Pilipino. Yung may mga anak dyan nagpapalaga, sana maawa kayo, magbayad naman kayo. Oo nga pala, isa pa yun pala. Meron ipapakita ko sa inyo mamaya. Kasi napupuyat yung nag-alaga, pambayad sa kuryente, pambayad sa wifi, pinapakain pa. Ayun. Tapos pagkatapos ng buwan, hindi na ibabalik yung bata, wala na daw silang pambayad. So pangit ang gano'n. So meron tayo nangangailangan ng pera. So meron siyang alaga. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga alaga niyang mga bata at yun yung isa pang source of income niya, yung pag-aalaga ng bata. So madiskarte ito si ate, yung kahit pag-aalaga, ito nga paggawa ng tinapay. So ayun. So yung mga may talent diyan, may skills, pwede nating pagkakitaan yung mga alam natin. Isang trabaho, kailangan natin may option pang iba. Kasi pag uwi ang iniisip natin, pag uwi na mahirap ang buhay. Lalo na yung mga gastusin nga sa pag-aaral ng mga bata. So ayaw ni ate ipakita yung mukha niya, pero pasensyahan nyo na lang kasi yun naman yung... Hindi ako naka-make up. So mamaya titingnan natin yung finished product niya kung yung maluluto na at magkano nga pala sa isang balot? Sa isang box 5 piraso, depende sa bigay ko sa ano. Minsan ang bigay ko pag retail 5 real, 5 piraso sa isang box. Retail 'yon, 5 real. Sa wholesale ko 450. Bawa may order ako ng 60 bags o kaya 30 pataas 'yon. 450, depende sa customer ko na naghingi ng discount. So, ayun, maya-maya titingnan natin habang ginagawa niya 'yon. So, ayun, ipakita ko sa inyo 'yon. Hindi pa ako ng Pilipinas, hindi interesado diyan na magpaturo, tuturuan ko kayo. Ayan, Pag umuwi na ako ng Pinas. Ayan, maya-maya makikita natin yung finished product. So, wala siyang sample ngayon dahil i-deliver na nung isang araw yung kanya. So, ngayon may nag-order na naman. So, ito gagawa ulit siya para may i-deliver. So maya abangan natin at papakita ko sa inyo yung finished product. So ayan mga kakosa, yung finished product ng kanyang ginawa na hopya at kanya nang ilalagay sa kanyang lagayan. So ayun. So bawat isang pack ay 5 piraso. Nagkakahalaga ng pag binili nyo sa Bacala, yan ay 5, no? 7 real.
7 na? Sa Bacalao. Oh, 7. Pag sa wholesale, 450. Ayan. Pero pag sa wholesale is 450. So yung mga nandito sa Bawadi, makikita nyo yan sa Bawadi Market. Yan po yung ginagawa niya. Ayan yung finish product niya, ready to deliver na. So ito nga yung mga isa pang pinagkakaabala na ate, yung pag-alaga niya ng bata. Yan, may dalawa dyan nag-aalaga. So yan yung alaga niya. Say hi. See? Yan ang madiskarte na magulang para may mapadala sa kanyang mga anak. So ayun, yung mga anak diyan, alam niyo na gaano kahirap ang ginagawa ng inyong magulang dito sa abroad. Hindi man dito sa Saudi, kahit saang bansa. At pahalagahan natin ang mga kanilang mga ginagawa. So sana maging aral sa atin yung mga unang buhay. So bigyan natin halaga, huwag tayong hingi ng hingi sa kanila dahil hindi biro yung mga kanilang mga ginagawa. Hindi natin alam kung ano ang kalagayan nila sa abroad. Minsan yung mga nanay dyan, yung mga parents na sa abroad, nag-uulam ng noodles, masardinas lang para makatipid at may maipadala sa mga anak. So bigyan natin halaga yung mga binapadala ng mga magulang nyo. Huwag yung hingi ng hingi dahil katulad nga ni ate na doble kayod para lang may padala sa kanyang pamilya. Okay, so maraming salamat sa inyong mga suporta at sana huwag niyong kalimutang i-follow ang ating page at i-subscribe ang ating YouTube channel. So hanggang sa susunod ulit, maraming salamat. God bless.